Ngayon, halos lahat ng ating kilos ay nakukunan na ng video sa pampublikong transportasyon, tindahan, bangko o kahit nasasama lang sa kuha ng ibang tao. Bukod pa rito, may Google Maps na minsan ay nakakahuli ng karaniwang araw-araw na sandali ng tao. Minsan, nakakakuha ang Google ng mga kakaiba o nakakabahala lang eksena gaya ng kriminal na parang normal lang ang buhay. Samahan kami sa video na ito habang tinitingnan ang 3 kaso ng mamamatay tao na nakita sa Google Maps. Malamang hindi pamilyar sa marami sa inyo ang pangalang Gioacchino Gamino, pero noong dekada 1980 at 80 iniimbestigahan ng Italianong ito dahil sa kalakalan ng droga. Pinaniniwala ang miyembro siya ng isang organisasyon ng krimen sa Campobello dell'Isata, isang bayan sa silangan ng Agrigento, Sicily, kung saan ang organisasyon ay sanggay ng Sicilian Mafia na tinatawag na Cosa Nostra. Umakyat sa kapangyarihan ang angkan matapos humiwalay sa mafia, naging matindi at marahas ang labanan nila, kung saan 200 katao ang namatay sa sagupaan noong dekada 90. Noong 1900, naraan 79 muling napansin ng mga otoridad si Gamino nang matuklasan na sangkot siya sa isang pagpatay. Habang hinihintay niya ang paglilitis sa bilangguan ng Rebebia sa Roma, nakatakas siya. Noong Hunyo 26, 2002 natuklasan ng mga awtoridad na basta lang siyang naglakad palabas sa pasukan ng bilangguan sa gitna ng kaguluhan ng may dumating na film crew para sa TV show. Si Gamino ay tumakas pagkatapos nito. Noong 2014, nahatulan siya ng pagpatay kahit wala siya at inilabas ang isang warrant ng pag-aresto. Sa halos 2 dekada, nanatiling nagtatago si Gamino, ngunit noong 2021 may natuklasang larawan sa Google Maps ang mga awtoridad ng Italya. Ipinakita ng larawan ang 2 lalaking nag-uusap sa kanto sa labas ng isang maliit na grocery sa Galapaga malapit sa Madrid, Espanya. Sa simula, hindi malinaw kung paano nahanap ng mga investigador ang larawan at natuntun si Gamino dahil tumanggi silang magbahagi ng detalye habang aktibo pa ang kaso. Kalaunan, sinabi nilang natuklasan nilang may kaugnayan kay Gamino ang tindahang nasa likuran niya sa larawan at hindi nila inasahan na makikita roon ang lalaki nang siyasatin nila ito. Noong una, hindi tiyak ng mga awtoridad kung si Gamino talaga ang lalaki na dapat ay 61 taong gulang. Napansin nilang magkatulad ang taas at pangangatawan niya pero hindi yan sapat na basehan. Nadiskubre nila na ginagamit ng tindahan ang parehong numero ng teleponyo na ginamit ng isang restaurant na nagsara ilang taon na ang nakalipas. Aktibo pa rin online ang social media page ng restaurant kung saan nakita nila ang larawan ng chef na katabi ang oven. Sa tulong ang age progression sa lumang larawan ni Gamino, nakita nilang kahawig ng chef ang maaaring itsura ni Gamino ngayon. Matapos silang makipag-ugnayan sa mga awtoridad ng Espanya, naaresto si Gamino noong Disyembre 17, 2021 habang naglalakad sa kalsada. Ayon sa ulat, tinanong niya, "Paano ninyo ako nahanap?" 10 taon na akong hindi nakakatawag sa pamilya ko. Natuklasan ng mga investigador na tinawag niyang Manu ang sarili, putol na ang koneksyon sa pamilya sa Italia at nagsimula ng bagong buhay sa Espanya. Nagpakasal pa nga siya. Sa huli, si Gamino ay na-extradite pabalik sa Italia para tapusin ang sentensya niya. Sa 136 Ponciano Diaz, isang kalye sa Toluca, Mexico at may petsang 2019, ipinapakita ng Google Maps ang larawan ng isang lalaki nakasuot ng itim na nakatayo sa isa sa mga bintana sa itaas na palapapag ng harap ng bahay.
Bagaman tila ito ay isang bagay na walang gaanong halaga o karaniwan lang, ang taong nakatayo sa bintana ay si Oscar Garcia Guzman, isang malupit na serial killer na kilala bilang halimaw ng tuluka. Konti lang ang alam tungkol sa kabataan ni Guzman. Ipinanganak siya noong 1990 at sinabi niyang lumaki siya sa tahanang puno ng pang-aabuso kung saan marahas ang kanyang ama sa kanila. Sinabi niya sa otoridad na bata pa lang ay interesado na siya sa kamatayan at pagpatay. Sinabi pa niya na hinahangaan niya ang talino ng serial killer. Karapat dapat ding pansinin na hindi tulad ng marami sa kanyang mga kasamang kriminal, mukhang labis na mahilig si Guzman sa mga hayop, nag-aalaga siya ng ilan, kabilang na ang mga aso at pusa bilang mga alaga. Pagkatapos ng kanyang pagkakaaresto, paulit-ulit niyang tinanong ang kalagayan ng kanyang mga alagang hayop. Nagbahagi ng opinyon si Dr. Feggy Ostrowski, isang psychologist, sa media tungkol dito. Aniya, marahil itinuring ni Guzman ang sarili bilang tagapangalaga ng mga hayop at natutugunan ang pagnanais sa kapangyarihan sa pag-aalaga sa mga ito dahil hindi sila lumalaban. Dagdag niya, naniniwala siyang si Guzman ay psychopath at narcissist. Inilarawan siya ng mga kapitbahay bilang tahimik at tila mahilig mag-isa. Madalas siyang nakasuot ng itim at kumukuha ng degree sa psikolohiya noon mga krimen niya. Ang unang biktima ni Guzman ay ang sarili niyang ama na pinatay niya noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Hindi tiyak ang detalye ng pagkamatay ng kanyang ama, ngunit ayon sa ilang ulat gaya ng Chicago Tribune, inamin niya ang krimen sa tawag sa ina mula kulungan. Kinumpirma ng prosekusyon na siya ang may sala sa krimen. Kilala si Guzman na pumatay sa isang dalagitang babae na nagngangalang Monica Chavez at sa kanyang ama na si Tomas. Sila ang kanyang ikalawa at ikatlong biktima. Ayon sa mga ulat, nakilala ni Guzman si Monica noong 2012 sa isang high school sa Otsolotepec. Dapat ay 22 taong gulang siya noon. Pagkatapos makilala si Monica, sinimulan siyang sundan-sundan ni Guzman at kalaunan ay sapilitang pumasok sa bahay niya para halugugin ang mga gamit niya sa kwarto. Hindi niya alam na nasa bahay si Tomas, ama ni Monica, at nang harapin siya nito, nagpasya siyang patayin si Tomas. Maraming beses sinaksak si Tomas, pero ang huli ay mula sa palakol. Nanatili si Guzman sa loob ng bahay hanggang sa bumalik si Monica, pagkatapos ay sinupil niya ito at dinala sa kanyang bahay sa 136 Ponciano Diaz kung saan siya lang ang nakatira at umaasa sa suportang pinansyal ng kanyang ina. Pinanatiling buhay si Monica sa loob ng 2 linggo kung saan siya ay dumanas ng pang-aabusong sexual at pagpapahirap. Binugbog siya ni Guzman hanggang mamatay. 2 araw bago ang kaarawan niya, siya ka pinaghati-hati ang labi at itinapon sa bangin sa Mexico City. Noong Marso 24, 2017, nawala si Adriana Gonzalez Hernandez, isang 27 taong gulang na estudyante ng University of Toluca matapos umalis sa kanilang bahay. Noong panahong yon, may relasyon siya kay Guzman at ipinakilala niya ito bilang nobyo sa pamilya ilang araw bago nito. Kalaunan, kinilabutan ang lahat nang umamin siya na pinanatili niyang buhay si Adriana hanggang Pebrero ng 2018. Ang ikalimang biktima ni Guzman ay si Marta Patricia Pati Nava Sotelo, isang 25 taong gulang na estudyante na huling nakita noong Pebrero 2019. Sa mga buwan bago siya mawala, sinabi niya sa kanyang pamilya na natatakot siya dahil parang may sumusubaybay sa kanya at nabanggit niyang may isang tao na nagmamaneho ng itim na truck na tila sinusundan siya sa iba't ibang pagkakataon. Kapansin-pansin, kapitbahay ni Guzman ang ina ni Pati kaya pinaniniwalaan ng otoridad na doon niya nakilala ang 25 anyos. Dinukot ni Guzman si Pati, ikinulong sa kanyang bahay ng ilang araw at saka pinatay. Si Jessica Jaramillo, 23 taong gulang ang pinakahuling biktima ni Guzman. Isa siyang estudyante ng psikolohiya at may isang anak. Nawala siya noong Oktubre 24, 2019. Napansin ng kanyang mga magulang ang kanyang pagkawala ng araw na yon nang matuklasan nilang hindi siya naghihintay sa universidad para sa kanila nang sunduin siya pagkatapos ng klase. Tinawagan niya ang ina para sabihing aalis siya. Ilang minuto matapos, nag-text siya, "Huwag kang mag-alala, kasama ko si Oscar." Akala ng mga magulang ni Jessica na si Oscar, ama ng kanyang 10 buwang anak na hiwalay na niya, ang kasama niya, hindi si Oscar Guzman.
Pero nang hindi siya umuwi ng gabing iyon at hindi sumasagot sa alinman sa kanilang mga tawag, nag-alala na sila. Ginamit ng kanyang kuya ang Google account para i-track ang teleponyo niya at nalaman na nasa Villa Santin siya. Sumakay ang pamilya sa sasakyan at nagtungo sa lugar na pinuntahan nila para kumatok sa mga pintuan. May isang kapitbahay na nagsabi sa kanila na tingnan ang 136 Ponciano Diaz Street kung saan nakatira ang lalaking laging nakaitim. Napansin ng kapitbahay na may mga babaeng pumapasok sa bahay pero hindi lumalabas at nagbigay siya ng detalyadong paglalarawan kay Guzman na nakilala ng mga magulang bilang kaklase ni Jessica na naikwento na niya sa kanila. Ayon sa ulat, ilang beses niligawan ni Guzman si Jessica pero palaging tinanggihan. Naniniwala siya na nagsimula na siyang sundan-sundan ni Guzman pagkatapos noon, kaya lumipat siya sa ibang unibersidad para makaiwas sa kanya. Pumunta ang pamilya sa bahay ni Guzman pero walang sumagot. May ilang miyembro ng pamilya ang pumunta sa pulisya at ang iba ay nanatili. Mabagal ang usad at tinanggihan ng huom ang search warrant sa bahay ni Guzman. 4 na araw matapos yon, Oktubre 28, sinabi ni Guzman sa mga awtoridad na sila ni Jessica ay friends with benefits at huling nakita niya si Jessica noong ika-24. Ngunit umalis daw si Jessica para bisitahin ang ama ng kanyang anak matapos nilang magpitsa. Nakuha ng mga investigador ang search warrant noong Oktubre 30. Natagpuan nila ang bangkay ni Jessica sa bahay ni Guzman. Sinakal siya hanggang mamatay at pinatay ilang oras bago matagpuan. Walang bakas ng pumatay, nakalabas na siya ng bayan. Kahit ilang linggo niyang tinukso ang awtoridad online, di rin nagtagal at nahuli si Guzman. Naaresto siya noong Disyembre 6, 2019 sa lungsod ng Mexico. Natunton siya matapos kumonekta sa pampublikong wifi. Noong 2021, natulan si Guzman ng panggagahasa at sinintensyahan ng 12 taon sa kulungan. Nahatulan din siya kalaunan ng 2 pagpatay kabilang kay Jessica at kinasuhan ng pagpatay sa kanyang ama. Sa kabuuan, siya ay sinintensyahan ng 217 taon na pagkakakulong. Noong Hulyo ng 2011 sa Pluto Drive sa Anchorage, Alaska, makikita ang tila pinakakaraniwang larawan ng isang puting truck na may trailer sa likod. Gayunpaman, kung titingnan mong mabuti, makikita mo na may mga salita sa storage unit na nakakabit sa trailer na nagsasabing keysconstruction.net. Nasa gitna ng truck at trailer si Israel Keys, ang kilalang mamamatay tao kasama ang kanyang batang anak. Si Israel Keys ay pinanganak sa Richmond, Utah noong Enero 7, 1978. Lumaki siya sa medyo hiwalay na lugar. Nag-aral siya sa bahay, walang kuryente o tubig sa kanilang bahay at ang pamilya niya ay dumadalo sa Kristiyanong simbahan na nagtuturo ng white supremacist na paniniwala. Bilang binata, kilala siya sa pagsisimula ng sunog, pagnanakaw ng baril at pagpatay ng mga hayop tulad ng pusa nila. Inamin niyang binuksan niya ang tiyan ng isang usa habang buhay pa ito at sinabi sa otoridad, "Manghuhuli ako ng kahit anong may pintig ng puso." Lumayo siya sa mga kaibigan at kasamang magnanakaw dahil hindi nila sinang-ayunan ang kagustuhan niyang pumatay. Isa sa mga natutunan niyang kasanayan o kabataan niya ay ang karpinterya na kalaunan ay tumulong sa kanya na magtayo ng sarili niyang negosyo sa konstruksyon bilang isang adulto. Noong 1978, lumipat si Keys sa New York at sumali sa US Army. Kilalang medyo mapag-isa si Keys ng kanyang mga kapwa sundalo at madalas siyang maglasing tuwing weekend. Isang taon bago nito, sexual na inabuso ni Keys ang isang dalagitang babae sa Oregon at inamin niyang balak niya talagang patayin ito. Pero noon ay masyado akong mahiyain. Hindi ako sapat na marahas. Sabi pa niya, nagpasya ako ang di na muling hayaang mangyari yon. Bagamat madalas siyang mag-isa, si Keys ay mukhang normal pa rin sa panlabas sa puntong ito. Noong 2000 nakipag-date siya sa isang babae mula Maca Reservation sa Washington at nagkaanak silang babae noong 2001. Pagkatapos siyang mabigyan ng honorable discharge sa hukbong sandatahan, lumipat si Keys sa bahay ng babae at nagsimulang magtrabaho para sa Macarey Tribal Council, isang trabahong hinawakan niya ng 6 na taon hanggang sa maghiwalay ang magkasintahan. Pagkatapos, lumipat siya sa Anchorage, Alaska kasama ang kanyang anak na babae. Dito niya sinimulan ang Keys Construction at kilala siyang masipag at mahusay na manggagawa.
May ilang babaeng customer na nagsabing napapansin nilang bigla ang ekspresyon at mood niya kaya sila hindi komportable. Kapansin-pansin sa kriminal na karera ni Keys ang pagpili niya ng random na tao sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang target. Hindi tulad ng ibang serial killer, hindi lang siya kumikilo sa iisang lugar na pamilyar sa kanya. Bukod pa rito, ang mga biktima niya ay hindi tumutugma sa isang particular na uri o profile. Sinabi niya na madalas siyang umaatake ng mga tao sa parke, sementeryo o camping site, kadalasan ay random na individual lang na nadaanan niya. Sinabi niya sa mga otoridad, hindi ganoon karami ang pagpipilian kung tutuusin pero wala ring mga saksi talaga, walang ibang tao sa paligid. Para makaiwas mahuli, kilala si Keys na nagmamasid muna sa lugar bago gawin ang krimen at inilibing ang mga gamit niya sa pagpatay malapit para madaling makuha bago pumatay. Palagi siyang maingat na pinapatay ang kanyang cellphone tuwing gumagawa siya ng krimen at kung kailangan niyang bumili ng kahit ano, palagi niyang ginagamit ang cash. Ayon kay Keys, hindi siya pumapatay ng magulang o bata, patakaran niyang ginawa matapos ipanganak ang kanyang anak. Ngunit nagduda ang mga investigador at pinaghinalaan pa rin siyang nanakit ng mga bata at kabataan. Inamin din niya sa mga awtoridad na kahit hindi siya nakapatay habang nasa hukbo siya, ilang beses naman siyang nagtangkang manggahasa. At sa pagitan ng 2001 at 2012, pinaniniwalang nagnakaw siya sa ilang mga bahay at bangko at sinunog pa ang isang bahay sa Texas. Bagamat posibleng sangkot si Keys sa halos 11 pagpatay, 3 lang ang inamin niya. Noong Hunyo 8, 2011, pinasok niya ang bahay ni William Bill Courier at ang asawa niyang si Lorraine. Sa lahat ng ulat, inakala niyang perpektong mga biktima sila. 2 adulto na walang anak o aso sa bahay at may garahe na nakakabit sa bahay. Itinali niya ang 2, dinala sa abandonadong bahay sa bukid, binaril si Bill hanggang mamatay at ginahasa at sinakal si Lorraine. Inamin ni Keys na gusto niyang sakalin ang biktima dahil nasisiyahan siya makita silang mawalan ng malay. Maingat na pinlano ang mga pagpatay. Lumipad si Keys sa Chicago, nagrenta ng kotse at nagmaneho ng 1,000 milya papuntang Vermont kung saan nakatira ang mag-asawa. Ginamit niya ang murder kit na itinago niya doon 2 taon bago iyon para gawin ang krimen. Pagkamatay nila, inilipat niya ang kit sa Parishville, New York. Ang pinakakilalang krimi Keys ay ang pagpatay kay 18 taong gulang na si Samantha Cohen. Si Samantha, isang empleyado sa coffee booth sa Anchorage, ay dinukot noong Pebrero 1, 2012 at naging viral ang insidente nang lumabas online ang CCTV footage. Pinatay siya ni Keys kinabukasan matapos nakawin ang ilan sa kanyang mga gamit at sexual na inabuso siya bago siya pinatay. Gayunpaman, hindi tulad ng karamihan sa iba niyang mga krimen, itinago ni Keys ang kanyang bangkay at iniwan ito sa isang shed sa kanyang likod bahay. 2 linggo na natili ang katawan ni Samantha habang nagbakasyon si Keys at pamilya niya. Pagbalik niya, nilagyan niya ng makeup si Samantha at tinahi ang mga mata gamit ang linya ng pamingwit para magmukhang nakadilat bago ipwesto. Kinunan niya ng litrato si Samantha habang hawak ang 4 na araw na kopya ng Anchorage Daily News para ipakitang buhay pa siya. Matapos yon, humingi siya ng 30,000 pantubos sa pamilya ni Samantha. Ang katawan ni Samantha ay tinatad at itinapon sa Matanuska Lake, ngunit kalaunan ay narecover ng FBI ang mga labi niya. Naaresto si Keys ng mga opisyal ng Texas Highway Patrol sa paradaan na isang kainan noong Marso 13, 2012 matapos matukoy ang kanyang sasakyan bilang siyang nakita sa CCTV nang kunin ang ransom money ni Samantha Cohen. Sa loob ng sasakyan, nakita ng mga investigador ang debit card, cellphone ni Samantha at perang may matingkad na tinta na palatandaan ng bank robbery. Noong una, tumulong si Keys sa pulis habang nakakulong, pero nang lumabas ang pangalan niya sa media, naging mahirap na siyang kausapin. Ayaw niyang makuha ng anak niyang babae ang masamang reaksyon dahil sa kanyang ginawa. Sa isang pagkakataon, sinabi niya sa mga awtoridad, "Gusto kong magkaroon ng pagkakataon ng anak ko na lumaki, alam mo yon? Nasa ligtas na lugar na siya ngayon. Hindi niya makikita ang lahat ng ito. Gusto kong magkaroon siya ng pagkakataong lumaki at hindi pasan ang lahat ng ito sa kanyang balikat." Si Keys ay nagpakamatay habang nakakulong sa Anchorage Correctional Complex noong Disyembre 2, 2012 habang naghihintay ng paglilitis.